Maraming gustong pumunta dito sa Australia, dahil nga maganda yung, ekonomiya ng Australia. The reason why ako at ang pamilya ko ay nandito sa Australia. Nandito ako sa park ng, Australia dito sa North Queensland ano, at nakita mo wala masyadong tao, busy yata ano, and, tingnan mo ng konti 'no, yun yung bahay dito sa Australia 'no, nag-try kong mag-record ng konting vlog para sa inyo ano. It's February 14, Happy Valentine's Day, yung may date, manood muna kayo ng video na ito. Para it's patungkol sa pera ano. Kahit papaano may tutunan kayo at may share ninyo sa mga ka-date ninyo or of course sa pamilya ninyo ano. Yes, we live in a rich country, pero alam niyo ba na based on research, around 1/3 ng Australian na nasa workforce no, na living paycheck to paycheck. 6.9 million ang numbers diyan ano. Around 26 million lang kami rito. And imagine that 6.9 million Australians are actually living paycheck to paycheck. And you live in a rich country, di ba? Another research, no, finder.com, kahalos kababasa ko lang nito. Yun namang may ipon, kalahati doon, no, is will only last for 1 month. So after 1 month, ano na, di ba, no? Paano kung may mga biglaang gastos, wala ng trabaho, nasiraan ng sasakyan, may nagkasakit sa Australia o mga sa Pilipinas, di ba, na may biglaang hingi ng tulong ano, kung wala kang emergency fund or ang tawag ko diyan is pamatay sunog no. So meron tayong 7 paraan para makapag-save. Ang magic number ko diyan is 10,000. So ang video na ito is how to save 10,000 in 1 year. Isang taon para sa February 14, 2025. Valentine's Day ulit. Meron ka ng 10,000 ano na pang date. Hindi. pang emergency, of course, di ba? No? Tingin ko yung girlfriend mo o yung asawa mo is matutuwa dito. No? Imagine mo, you have like a 10,000 extra money into your bank account. At natutunan mo yun dahil sa nanood ka ng video na ito. No? 7 ways to save 10,000 in 1 year na ginawa ko mismo at sinishare ko sa kliyente ko. 7 strategy. First strategy ko dyan is break down the 10,000 into a monthly or weekly or daily goals no, kasi pag 10,000 di ba parang intimidating ano, parang masyado namang malaki. Paano ako makakaipon yan, di ba? Kung around 7 million nga hindi makaipon ako pa, di ba? So break it down to a monthly, like if you can save 833 per month, that will be 10,000 in 1 year no. So may calculator kayo, if you could save like 192 per week, 10,000 yan no, or around $28 per day. That's 10,000 din yan sa isang taon, di ba? Medyo dumadali yung goal na yan kung alam natin siya on a daily or on a weekly basis. Kasi maaring yung 28 a day, maaring ginastos mo lang yan, maaring sa sigarilyo, sa inom, di ba? Kung you save that, and then in 1 year, no, kung gumagastos ka ng kanyang amount on a daily basis, that's 10,000 in 1 year. So break it down. Yun ang first strategy ko. Pangalawang strategy ko is analyze your budget. Kano yung pumasok, kano yung lumabas, di ba? Madali ang tingnan lang sa bank account no. So in Australia, halos cashless na tayo dito, di ba? Lahat ng income will go to our bank. Lahat ng expense, lahat lumalabas sa bank account natin via our card lang, tinatap lang natin, and halos wala nang cash dito di ba? So analyze that bank statement, di ba, no? Kung 5,000 ang pumasok na sahod, and then 5,000 ang lumabas din, zero, di ba? Paano ka makakaipon, di ba, no? So analyze that, di ba? Parang sa next step natin, yung next na paraan. So na-analyze natin ang budget natin, alam natin yung magkano pumasok, alam natin magkano lumabas. Ang pangatlong strategy ko dyan is cut the unnecessary expenses. Hindi ko sinabing huwag kayong gumastos. Yung unnecessary lang like for example yung maaaring may mga membership kayo na hindi niyo ginagamit, di ba? Or maaaring subscription na hindi niyo man ginagamit. Tinuro na sa atin ito, needs versus wants, di ba? Bata pa tayo, tinuro na ito nung kinder pa yata tayo, di ba? Sa kantang Ako Ay May Lobo, di ba? Needs versus wants yan kung papakinggan mo yung ano na yan, yung kanta na yan, sa pagkain sana nabusog pa ako, di ba? It's between lobo or food, di ba? Needs versus wants yun Cut the necessary expenses. So meron talagang wala na talaga, Roma, no? I mean, nagtipid na talaga kami. Wala na talagang maiiwan. Ano nang next na strategy niya? Ang next dyan is, of course, ito yung income, ito yung expenses,
patas talaga, walang maiiwan, boost your income, di ba? Taasan natin yung income natin. Paano? Overtime, di ba? Baka may tax refund ka, di ba? I-save mo yan, di ba? Or gig economy, di ba? Ang dami pagkakakitaan dito sa Australia, lalo na pag masipag ka, di ba? Alam natin yan lahat, ano? Na bago ako maging accountant, no, and financial advisor, I work in a factory. Unlimited ang overtime doon eh. And that's the reason why I save a lot of emergency fund or money, no, dahil nga sa overtime, 'di ba? Kasi yung sahod ko is enough to pay for daily expenses namin. Pero yung overtime na extra, and we save that for emergency, ano. Ang panglimang strategy natin is saan natin ilalagay. So na-identify natin yung income natin, na-identify natin yung unnecessary expenses natin. O may natitira ng araw, ano, kaya ko na yung 192 per week. Tingin ko makakapagtipid naman ako ng 28 per day or 833 per month. So saan ko siya ilalagay, no? I want you to separate that savings, no? Hindi sa daily na bangko na araw-araw niyo siyang ginagamit kasi maaaring magamit mo siya eh. So transfer that to a different bank account, no? High interest savings account. I-transfer mo siya and then pabayaan mo lang siya doon, di ba? Huwag mong dalhin kung may card yun, huwag mong dalhin, di ba? Para hindi mo siya magamit. Or the best, of course, is if you have like offset account, part ng features ng inyong mortgage, no, offset account. Sa Pilipinas, no, maring very technical sa inyo, offset account is yung meron kang mortgage pero parang meron kang savings din. Then na-offset yung interest, no? So you can save money din sa interest and then at the same time nakapag-save ka sa emergency fund, sa emergency, no? Fire extinguisher ang tawag natin. So i-summarize ko, break it down, analyze your budget, cut unnecessary expenses, boost your income, and separate yung savings mo. And then papasok tayo sa pang-anim na strategy, make it automatic. So alam na natin na kaya nating magtipid ng 192 per week para sa savings natin or 833 per month. I-automatic mo siya. It's easy to set up sa bank account. I-try nyo siya, no, na mag-automatic transfer ka sa isang bank account ng 833 or 192 per week or 28 per day. Hindi mo na siya mapapansin actually. And you will be surprised by February 15, 2025, meron kang extra 10,000 eh. Ang sarap na magkipag-date ka sa Valentine's Day next year, ano? May hindi ka natatakot kasi baka biglang manghiram ang ka-date mo. Or nasiraan pala siya ng sasakyan, kailangan niya ng pera. Maring ma-surprise siya. Sinabi mo sa kanya na meron kang may tutulong sa kanya, di ba? So dahil meron kang 10,000 na pang-emergency, di ba? Ano, so automate that savings, no. And pang pinto, of course, is celebrate your success, no. So anong ginagawa ko diyan? If I achieve 833 savings in a month, for example, di ba? Sarap naman i-celebrate and it will inspire you for the next goal ulit, no. Para sa next month, you can save around 833 pa rin. Then you celebrate your success, ano. Ito si Rom, financial advisor and accountant dito sa Australia, and every week naglalabas ako ng video patungkol sa pera. Kung may tutunan kayo, like and subscribe to this channel. And kung meron kayong maidagdag, alam ko ang daming strategy na kayong naiisip, ano, how to save 10,000 in 1 year. I mean, i-comment nyo lang siya dito. View ng konting Australia, no? So dito ako sa park, medyo nag-relax ako ng konti. So this is Australia in North Queensland. Thank you.